tekstong persuasive at mga propaganda devices. May nakita ka bang advertisement na napabili ka kaagad? O kaya naman, may influencer na nakumbinsi kang subukan ang isang produkto? Paano ka kaya nila nahikayat? Sa aralin na ito, pag-aaralan natin ang tekstong persuasive. Ano ang layunin nito? Ano ang tatlong elemento ng panghihikayat? Ano-ano ang mga propaganda devices? At paano maging mapanuring mambabasa? Ano nga ba ang tekstong persuasive? Ang tekstong persuasive ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay mahikayat o makumbinsi ang mambabasa upang tanggapin ang isang pananaw, opinyon o gawin ang isang aksyon. Pero hindi lamang ito basta nanghihikayat. Ginagamit nito ang katotohanan, ebidensya, argumento, emosyon upang maging mas kapanipaniwala ang mensahe. Layunin ng tekstong persuasive ang makumbinsi, makapagpabago ng pananaw, makahikayat at makapag-udyok ng kilos. Saan nga ba natin nakikita ang tekstong persuasive? Makikita natin ito sa advertisement, editorial, kampanya, Facebook post at maging sa public service announcement. May tatlong elemento ng panghihikayat. Tatlo lamang ang dapat tandaan. Ito ay ang ethos, logos at pathos. Kapag sinabi nating ethos, nandito ang kredibilidad. Ito ay tumutukoy sa tiwala ng tao sa nagsasalita o sumusulat. Halimbawa, doktor, guro at siyentista. Kung bibili ka ng gamot, kanino ka mas maniniwala? Sa isang doktor o sa artista? Bakit? Ang pangalawa naman ay ang logos. Ito ay gumagamit ng datos, estadistika at katotohanan upang mapatunayan ang sinasabi. Sa makatuwid, ito ay tungkol sa katotohanan, napatunayan sa pananaliksik, may pinagkunan ng datos at totoo at mapagkakatiwalaan. Halimbawa, 95% ng mga mag-aaral ang pumasa matapos gamitin ang programang ito. Gumagamit ng datos, estadistika at katotohanan upang mapatunayan ang sinasabi. At ang panghuli ay ang pathos. Ito naman ay tumutukoy sa paggamit ng emosyon upang mahikayat ang mambabasa. Saya, lungkot, pagmamahal o galit. Kapag ang komersyal ay nagpapakita ng batang umiiyak upang makahingi ng tulong, anong elemento kaya ang ginagamit? Ang sagot ay pathos. Kasi paggamit ng emosyon. Ngayon naman, pag-aralan natin ang propaganda devices. Ito ay mga teknik na ginagamit upang makahikayat at makaimpluwensya sa mga tao. Una, ang name calling. Ito ay pagbibigay ng hindi magandang puna, bansag o taguri sa isang tao o grupo upang mawalan ng tiwala ang ibang tao sa kanila. Sa name calling, kailangan mo pang manira ng iba para mag-promote ng sarili mo. Halimbawa, huwag ninyong iboto si Ben, tamad at walang silbi iyan. Nakatuon ba ang pahayag sa isyu o sa paninira sa tao? Pangalawa, glittering generalities. Magaganda at nakasisilaw na pahayag ukol sa isang produkto. Halimbawa, pinaka-epektibo, 100% sigurado, number 1 sa buong bansa. Pangatlo, ang transfer. Paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Dahil sikat at iniidolo natin ang artista, nagkakaroon tayo ng positibong tingin sa produkto, kahit hindi naman niya sinasabi kung gaano ito kaepektibo. Pang-apat, ang testimonial. Ang testimonial ay tuwirang pag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Tandaan, ang testimonial ay nagmumula sa mismong sikat na tao na nagsasabi ng kanyang positibong karanasan sa produkto. Panlima, ang plain folks. Ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Sa commercial na ito, ipinapakita si Catherine Bernardo bilang isang ordinaryong tao na umiinom ng Nescafe tulad natin. Ginagamit ang pagiging relatable at simple niya upang mahikayat ang mga tao na bumili ng produkto. O, wag kang malito sa plain fox at sa transfer ha.
Sa Plain Fox, ang tatandaan mo lang ay nagpapanggap sila o umaarte sila na parang kaisa ng sambayanang Pilipino. Ang pang-anim ay ang card stacking. Pagpapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. Halimbawa, ipinapakita sa advertisement ang lahat ng magagandang katangian ng Tidy Bright. Pero mapapansin, walang negative na sinasabi tungkol sa produkto. Isa pang halimbawa sa card stacking ay ang commercial ng hotdog. Laging sinasabi, masarap ito. Pero hindi nila sinasabi na kapag sobra ang pagkain mo nito ay maaari kang magkaroon ng cancer. At ang panghuli ay ang bandwagon. Paghimok sa lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Ang tatandaan mo lang sa bandwagon ay binabanggit ang lahat ng tao ay mayroon na nito. Ikaw na lang ang wala, kaya dapat bumili ka na rin. Mahalagang tandaan, ang tekstong persuasive ay nanghihikayat. Mahalaga ang ebidensya at lohikal na pangangatwiran. Hindi lahat ng nakahihikayat ay nagsasabi ng katotohanan. Bilang mambabasa, maging mapanuri.